Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo po ay nagsisimba linggo-linggo, mapansin natin na halos 3 linggo na ngayon, ang ating naririnig ay ang tungkol sa pagkain nagbibigay buhay, tungkol sa tinapay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at tungkol sa laman at dugo bilang pagkain at inumin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan na galing sa Panginoon. Mga kapatid, isa po sa pinakamahalagang sangkap ng ating buhay ay ang pagkain. Kung kaya makakita tayo ng mga tao kapag sobra-sobra ang kinakain, sobra-sobra din ang kanilang inilalaki ng katawan. Ngunit may mga pagkakataon naman ng mga tao kulang na sa pagkain ay nagiging malnourished at payat na payat. Sinasabi nga po na in the first world countries, makikita tayo na napakalaking mga tao sapagkat napakarami nilang nakakain. At yun ang mga third world countries na mahirap na mga bansa, makikita tayo na saksakan ng mga payat na mga katawan ng mga tao at ng mga kabataan sapagkat kulang na kulang sila sa pagkain. Kung kaya yung pong mga nakatira sa mga exclusive na subdivision, yung mga anak na mga mayayaman, napakalaki ng kanilang mga katawan, napakalulusog ng kanilang mga kilos, pero yung mga anak ng mga nasa evacuation center o mga refugee center ay napakaliliit at napakapayat na kanilang pangangatawan dahil sa kulang sa kanila sa mga sustansya na dapat kainin. Kung kaya sa buhay natin, makita po natin ang kahalagahan ng pagkain. May mga bata nga na nasasanay na sa dinami-dami ng ulam, minsan naghahanap pa sila ng iba. Sa dinami-dami ng harap nilang makakain, minsan tamil pa sila sa pagkain. Kapag tayo nila ng kanilang ulam, na kung minsan paulit-ulit na natitikman araw-araw, kung kaya nagsasawa sila. Pero yung mga tao naman na walang makain, kahit asin lamang at kanin, ay sapat na para sila ay mabuhay. Basta meron lamang pangdugtong ng kanilang buhay sa pamagitan ng pagkain. Ngunit binibigay po sa atin ng Panginoon hindi lamang ang pagkain ng ating katawan, tulad ng mana na binigay sa mga Israelita noon sa disyerto, tulad sa narinig natin sa unang pagbasa ng pagkain na ino-offer para sa lahat, para sa kanilang pamatid gutom. Ngunit ang Panginoon po ay nagbibigay ng panibagong uri ng pagkain. Pagkain na nakabubusog, hindi lamang ang katawan, kundi nakabubusog pati ng pangailangan ng kaluluwa. Kung paano nabubuhay ang ating katawan sa mundong ito, pinubuhay din ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang laman at tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Kaya tayo po yung nagsisimba upang makarinig ng salita ng Diyos at makakain ng kanyang katawan sa pamamagitan ng banal na komunyon sa Eucharistia. Sapagkat ito yung biyatiko natin, pagkain ng bibigay buhay, pagkain ng baon natin patungo sa buhay na walang hanggan, pagsapit ng ating kamatayan. Ang ating kaluluwa ay maglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan kung tayo ay mayroong baon tulad ng katawan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sinasabi po sa atin na tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi lamang sa lakas ng ating katawan,
kundi pagkawas sa kalusugan ng ating kaluluwa. At paano magiging malusog ang ating kaluluwa kung tayo po ay nananalangin, nagdarasal, nagsisimba, nagsisisi ng ating mga kasalanan, at tumatanggap ng salita ng Diyos at nakikinabang sa kanyang laman at sa kanyang dugo sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kaya sa ating pong pagsisimba, pinalalakas natin ang ating kaluluwa at tinatanggap natin ang pagkain ng bibigay buhay. Hindi lamang buhay sa mundong ito na ating pinaglalakbayan, kundi pagkawas buhay natin sa kabila, sa ating mga patutunguhan pagdating ng panahon, nagwawakas ang ating buhay sa mundong ito, ay makikinabang tayo sa mga pagkain na nagbibigay buhay na tinanggap natin mula sa laman ng ating Panginoon. Kaya sinasabi po, tayo nabubuhay hindi para kumain, kundi bagos kumakain tayo para tayo mabuhay. At sa pagkain natin, dapat piliin natin yung may tunay at sapat na sustansya, hindi lamang para sa ating katawan, kundi bagos para sa ating kaluluwa. Amen.